Problema ni Esmeralda kinabukasan kung kanina siyang kaibigan makikihiram ng condo unit. Halos lahat na mayayaman niyang kaklase meron noon pero duda siya kung may isa sa mga to magpapagamit lalo na't kinaiinasan siya dahil naaakit niyang boyfriends ng mga to. Saan ka ba nanggaling kagabi at halos alauna ka na nakauwi? Di naman galit ang tiyahin niya kahit di niya nasagot isa man sa mga tawag nito. Nagtataka rin siya, gayon may pinagpapasalamat na lang niyang hindi siya nito sinasermonan ngayon. Sa Antipolo ho gumawa ko kami ng feasibility report at gumala na rin kasi maganda yung overlooking view doon. Hindi ako nakauwi agad kasi isang sakay lang naman ho ang gamit namin. O hindi ba? Ang sabi ko sa'yo, masarap maging mayaman. Kapag nakagraduate ka, kumuha ka ng kotse nang di ka nagko-commute. Bumili ka ng kondo mo. Oo, gusto kong bumili ng kondo, Tia Alma. Mabilis niyang pagsang-ayon. Ang tiyahin naman na nagsuhestyon nun, sasamantalahin niyang oportunidad. Yon din ang paraan para makaalis siya sa poder nito. Siguro naman titigil na to kadidikta kung paano niyang patatakbuhin ang sariling buhay. Kahit o hindi mo na kotse, kahit o kondo na lang. Gusto mo magsarili? Tamang-tama at may kondong kaibigan ko. Naghahanap siya na magbabantay at magiging tagalinis na rin. Talaga ho? Saan daw ho ang kondo niya? Sa BGC, malayo nga lang dito. Mas malapit huwin sa trabaho ko. Agap naman niyang sagot. Ang bait talaga ni Lord sa kanya dahil binigyan siya kaagad ng sagot. Di siya makikiusap sa kung sino-sinong kaibigan para humiram ng condo unit. Kailan ho kaya po pwedeng puntahan? Wala ko ba nakatira doon ngayon? Wala. Naghahanap nga ng tatao doon sa lalo madaling panahon eh. Sige, sasabihin ko yung kaibigan ko para makuha mo rin yung susi. Ipapakilala din kita sa kanya kapag nakabalik siya mula ibang bansa. Sino ba yung kaibigan nyo? E di kapag umuwi siya, kailangan kong umalis? Huwag naman sana tang umuwi ka agad na ma-enjoy niya muna ang pagtira sa kondo nito bago siya bumalik sa bahay ng tiyahin niya. Maraming unit yun, di mo kailangan umalis dun kapag dumating siya pero syempre, papakilala kita sa kanya para maging magkaibigan din kayo. Mabait yun at matulungin sa kapwa, dapat mga ganong tang sinasamahan mo, dun kaya yaman eh. Hindi yung basta gwapo lang, iiyak ka lang sa mga yan, lalo sa panahon ngayon napakadaming tukso. Iiyak ka lang sa mga yan. Ibig sabihin ho, lalaki may-ari ng kondong sinasabi ninyo? Gusto na namang umikot ng mata niya sa nais ng mga ganitong sermon. Oo, pero nasa Amerika siya ngayon at di naman niya napupunta ng kondong sinasabi ko eh. Napakaraming ang properties doon, hindi yata mabisita man lang. Gustong magbago ng isip niya na malaman na laki ang tinutukoy at may-ari ng kondo. Natitiyak niyang matandang mayaman ang tinutukoy ng Tia Alma niya. Kung di lang siya napasubo sa yabang kagabi kay Russell, hindi niya kailangan ng kondo sa ngayon. Pwede niyang hintayin kapag nakatapos siya ng pag-aaral. Paminsan-minsan ko lang hong hihiramin kapag gagabihin lamang ho ako. Nakakahiya naman hong walang renta yon tas doon ako titira. Ako na ang bahala sa kaibigan kong yun. Ano ka ba? Ang hilig mong tumanggi sa grasya eh. Pwede bang kalimutan mo yung pride mo dahil hindi mo ni kabubuhay? Di na siya sumalungat dahil haba lang ang diskusyon. Pagkatapos kumain, umakit siya kaagad at nagbihis. Wala na siyang bagong damit sa cabinet pero ayaw niya mag-shopping ulit gamit ang bigay na allowance ng tiyahin dahil gusto niya ngang bumukod. Kapag nakagraduate, aalis na talaga siya sa poder ng Tia Alma niya. Pagdating sa opisina, tumawag kaagad si Russell. May lakad daw to maghapon kasama ng mga pinsan kahit di sila magkikita. Natuwa siya dahil nagpaalam to ngayon na parang totoong boyfriend. Pakiramdam talaga niya na humaling na si Russell sa kanya. Pupunta ka ba dito mamayang hapon? It's not possible. We will be in the site by 7 in the evening. Why? Gusto niyang sabihin na mamiss niya to. Gusto niya nakikita si Russell araw-araw. Na-addict siya sa binatang amo niya na malapit nang mapasagot. Do you miss me? Tanong ito at tila nahulaan ang iniisip niya. And what if I do? Nakangiti niyang tanong. The feeling is mutual, sweetheart. Kulang na lang malaglag siya sa upuan sa malambing nitong sagot. Kilig na kilig siya kapag ganyang di masungit si Russell. Baka madate ka ng iba ha? Narinig niya ang pagtawa nito sa kabilang linya at napaisip din siya na tinatawag na ito ng isang lalaking marahil ay pinsan nito. Nagaya si Walker na mag-Zen Club mamaya. What if we meet by then? Tanong nito. Tinakpan marahil ni Russell ang telepono dahil wala na siyang narinig na pag-uusap pagkatapos nun. Ilang sandali pa siya naghintay bago to nagsalitang muli sa kabilang linya. Wag na.
Nakakahiya naman at may kasama kang iba. Sino yung kausap mo kanina? That was my cousin. Sila lang din naman ang kasama ko mamaya walang iba. Walang ibang babae? Walker and the gang. Hindi ko alam kung ilan ang sasama. But don't worry, we're all males. Pero maraming babae doon. I don't care about other women. Pero kung ay mong sumama, okay lang. Baka nga pagalitan ka ng Tia Alma mo pag palagi kang late umuwi. Nagdadalawang isip siyang di sumama. Baka masingitan siya na ibang babae sa club pag iniyaan niya si Russell magpunta doon nang wala siya. Pero nagpaalam ng binata bago pa siya makabuo ng desisyon. Lalo tuloy niyang gustong umuwi sa kondo ng kaibigan ng tiyahin niya. Kapag sa kondo na siya umuwi, pwede siyang sumama kay Russell kahit anong oras. Okay, enjoy the night. Don't feel upset. I'm not like I'm dating other girls. I promise. Nahimigan sigurong hindi siya natutuwa. Nang matapos ang pag-uusap nila ni Russell, ang tiyahin naman nga ang kinulit niya. Kailangan magamit niya ng kondong sinasabi nito kahit sino pang may-ari nun. Di naman sinabi ng tiyahin niya na kailangan niya makilalang kaibigan nito agad-agad, lalo't nasa Amerika naman yun. Nasa sekretary lang daw ang keycard ng unit niya sa BGC. Sabihin mo lang kung gusto mong gamitin yon para masabi ko sa kaibigan ko. Pwede bang mapuntahan mamaya, Tia Alma? Mamaya na kaagad. Titingnan ko lang naman ho. Hindi pa naman ako lilipat kasi wala kang kasama sa bahay. Yun ba ang inaalala mo? Ako ang bahala sa bahay. Maraming makukuhang katulong sa probinsya natin. Sige, puntahan mo na mamaya at pwede ka na makitulog doon kung gusto mo nang magsulo. Talaga ho? As in, pwede na ho akong lumipat doon? Nagugulat talaga siya sa biglaang pagiging maluwag ng tiyahin sa kanya ngayon. Iniisip marahil nito, sumusuway siya palagi sa ipinapayo nito sa kanya, kaya hinahayaan na lang siya. Ibibigay ko ang numero ng ahente na nangangasiwa ng properties niya. Kontakin mo na kung gusto mong pumunta doon mamaya. Nang matapos ang trabaho niya sa opisina, agad niyang pinuntahan ng building. Naran daw ang ahente nito dahil ito ang nag-i-inspect ng mga art. Ang mga kondo na hindi na nagagawang puntahan ng mga titira sa kondo ni Nicholas. May katandaan ng babae nag-abot sa kanya ng susi. Sigurado, matagal na to nagtatrabaho sa amo nito. Oho, sigurado ho ba kayong walang monthly rent ang kondo kahit araw-araw ho akong umuwi? Hindi naman kailangan ng amo ko ng pera marami na siya niyan. Lagi mo lang linisin yung mga gamit para mukhang bago. Last year niya in-acquire pero ni minsan hindi naman natirahan. Umakyat siya sa 11th floor, tinungong silid matapos makipag-usap sa sekretarya. May kalakihan yon, kompleto sa gamit, lahat mamahalin. Baka naman di na maniwala si Russell na sa kanya ang unit. Siguradong di niya kakayaning bumili ng ganon kamahal na tirahan. Estudyante pa siya ngayon. Bago pa siya makapag-isip kung ibabalik ang keycard at umuwi na lang, tumunog muli ang telepono niya. Si Russell ang nasa kabilang linya. Where are you, sweetheart? Ginamit na naman ang endearment na nagpapakilig sa kanya. Bakit mo tinatanong? Baka nasa labas ka pa o pauwi ka lang. Pwede kang sumaglit dito sa club. Maaga kaming natapos sa site. Nakalimutan niya na ang pagbabago ng isip dahil na-excite siyang makita si Russell. At kung dadalhin siya nito sa Zen Club, ibig sabihin, hindi nga to interesado sa ibang babae. Sure, I'll be there in 30 minutes. I have one favor to ask you by the way. Ano yun? My cousins don't know we're in a relationship. Pretend that you just drop by and want to have a few drinks when they talk to you. Kunwari nagkita lang tayo doon ng hindi inaasahan. If it's okay with you. Ayoko lang na magsumbong sila kay dad, if you know what I mean. Napilitan siyang umuo dahil gusto niya lang naman na makita si Russell. Kailangan nga talaga siyang itago bilang girlfriend niya. Saka na siya magdedemand na ipakilala siya bilang kasintahan kapag graduate na siya at may maipagmamalaki. Sa ngayon, estudyante pa lang siyang nangangamuhan sa opisina ng mga Alonzo. Pero pagdating sa club, may dalawang babaeng katable ang mga to na kaagad niyang kinaselos. Katabi ni Russell ang isa, talata namang dinidikit ng babae ang katawan sa kasintahan niya. Tumayo ang dalawang lalaking kasama sa grupo, tila nagpaalam na kay Russell. Nakita niya ang pagsulyap ng binata sa kinaroroonan niya, gayunman hindi ito lumapit. Umupo siya sa isang bar stool at umorder ng tequila. Kapag nilandi pang lalo ng babae yun si Russell, maglalasing siyang talaga. Hi miss, waiting for someone? Tanong ng lalaking katabi niya na marahil kanina pa rin umiinom doon. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya sa lalaki para pagselosan din si Russell. Siguro naman nakalingon pa to sa kanya.
Nope. I just want to have a few drinks and I'll leave after. Wala kang kasama? Wala. Nagpapalipas lang ako ng oras. Uuwi rin ako kaagad. Sayang naman ang gabi kung uuwian mo lang. I'm Roger. You are? Wala siyang balak makipagkilala sa kung kani-kanino, pero bastos kung di niya tatanggapin ang pakikipagkamay nito. Esmeralda. Esmeralda Gomez? Mula sa peripheral vision niya, nakita niya tumayo si Russell at tumakad palapit sa kanya. Hindi niya gustong magalit o kaya tigpaalam siya agad sa lalaki para maghanap na lang ng ibang maupuan. Nang iaabot na ng waiter ang order niya, hindi na lumapat ang kupitas sa kamay niya. This is too much for you, young lady. Pabango pa lang ni Russell, kaya niya ng tukuyin at adya pa nitong dinikit ang katawan na tila gusto siyang yakapin. Excuse me, kaya ko yan. Pilit niyang inaabot ang inumin sa kamay ni Russell pero matangkad ito at nakataas sa ere ang kamay. Kinikilig na naman siya na kahit ang pagselos niya kanina lang, naglaho na lang na parang bula. Give her a drink with 5% alcohol? Utos ito sa bartender. Halos iyakap nito ang braso sa bewang niya, kaya't pinagtitinginan sila ng ilang umiinom doon. I am not a kid anymore. Bakit gusto mong maglasing? Pabulong nitong tanong. Ang sabi ko, pumunta ka lang dito. Magdadahilan ako sa mga kasama ko para makaalis tayo maya-maya. Sino yung katabi mo? That is Sheila, a family friend. A family friend. Pero kung makatabi sa'yo, halos kumandong na. Ganun lang talaga yon. You don't have to feel jealous. Hindi ako nagsiselos. Kinuha niya kaagad ang bagong inumin na inabot ng waiter at tinala sa bibig. Para siyang nauhaw dahil halos ubusin niya na ang laman noon. 5% ang alcohol content. Para lang siyang uminom ng orange juice na may konting bait. Hey, Russell, what are you doing here? Mula sa likod ng binata, sumulpot ang babaeng katabi nito kanina. May problema ba? I am ordering drinks, Sheila. Pwede ka nang bumalik doon, sagot ni Russell. At di nakaligtas sa kanya ang panunuri ng babae sa kanya mula ulo hanggang paa. Do you know her? Yes. Tumingin sandali sa kanya si Russell na tila sinasabi magpanggap siyang wala silang relasyon. I'm Sheila. You are? Nilahad ng babae ang kamay kaya't napilitan siyang tanggapin yon. Esmeralda. Esmeralda Gomez? May kasama ka ba or hinihintay mo pa? Wala. Napadaan lang ako at uwi na rin ako maya-maya. Akala ko kadate mo yung lalaking kausap mo kanina. Hindi, dito ko lang din nakilala si Roger. Nang lingonan niya ang lalaki kanina, wala na to sa kinaupuan. It's so boring to drink alone. Join us, please. Putol ni Russell sa pag-uusap nila ni Sheila. Kinuha nito ang kamay niya at giniya siya sa mesa kung saan naroon na isa pang lalaki at babae na halatang naglalandian. Hindi pinansin ng mga tong presensya niya. Wala na ron ang mga pinsan ni Russell dahil nauna nang umalis kanina. Nauna siyang pinaupo ni Sheila sa mahabang sofa bago to sumunod sa kanya. At dahil nahuling umupo si Russell, si Sheila naging katabi nito. Para niyang tinorture ang sarili sa puntong yon. Nag-serve ng inumin ng waiter at dahil naubos na ng cocktail drink, dumampot siya ng isang baso sa mga nakain sa mesa. Alam niya hindi siya mapipigilan ngayon ni Russell dahil nakapagit na si Sheila sa kanilang dalawa. Nagsimula ang kwentuhan pero di siya gaano nakikisali sa usapan. Halatang ayaw siyang bigyan ni Sheila ng puwang na magsalita. At isa namang pare sa harap nila para may sariling mundo ni hindi nakikisali sa usapan nila dahil walang ginawa kundi ang magbulungan. Huwag kayo maglalasing masyado. Paalala ni Russell na palagay niya ay para sa kanya. Naubos niya na kasi ang isang baso at pangalawa na ang hawak niya ngayon. Ihatid mo na ako sa kondo ko mamaya kapag nalasing ako. Pabirong sabi ni Sheila kay Russell na ipinatong pa ang kamay sa hita nito. Nahimigan niyang lasing na ang babae kahit gayong hindi pa nga lumalalim ang gabi. Ihahatid ko kayo sa mga uuwian niyo dahil delikadong sumakay sa taxi sa panahon ngayon. What time do you need to go home, Esmeralda? Tanong nito sa kanya. 9 o'clock, may pasok pa kasi ako bukas. Then we should go. Tinignan nitong orasan sa bisig. Tayo na lang umuwi, total kararating lamang niya. Alam niya gusto lang ni Sheila na masolo si Russell, kaya tumayo na rin siya. Di niya gustong masolo nitong kasintahan niya, lalo na nga't obvious ang panlalandi nito. Uuwi na rin ako. Sheila is right, kararating mo lang. Babalikan na lang kita dito pagkatapos ko siyang ihatid. Babalikan mo pa siya dito? Malayo ang kondo ko dito, in fact, I want to invite you to sleep to my place so you don't need to drive in the middle of the night. Oo nga naman.
Sa kondo ka na ni Sheila matulog. Pagluluto ka niya na masarap na pagkain. Sa unang pagkakataon, nakisabat ang lalaking kasama nila na hindi niya naman nagustuhan. Sa lahat ng isosuhestyon nito ay ang makitulog pa sa kondo ni Sheila. Ikaw talaga, Irvin, kung ano-anong sinasabi mo. Nakatawang sagot naman ni Sheila. Ayaw mo pang aminin, matagal mo nang gustong patulugin si Russell sa kondo mo eh. Wala namang masama, pareho naman kayong single. Wika pa rin ng lalaki. Kailangan kong bumalik, walang maghahatid kay Esmeralda. Isabay na lang namin siya pag-uwi. Isa na namang suhestyon ng lalaki ang hindi niya gusto. Minsan na nga lang tong magsalita, ang pangit pa ng mga sinasabi. I can take care of myself, sabat niya sa inis. Nagpunta nga ako dito mag-isa, hindi ba? See? Grab the chance to be with my cousin Russell. Minsan lang yan magaya sa kondo niya at ikaw pa ang maswerteng lalaki. Huwag mo lang bubuntisin ha, mapapakasal ka ng wala sa oras. Let's go, Russell. Huwag mo nga pinapansin ang pinsan kong yan. Lasing na kasi kaya ako ano-anong sinasabi. Halata naman na natutuwa si Sheila. Kunwari naiinis sa pinsan. Nakahawak pa to sa braso ni Russell at tila ito ang kasintahan. Gusto niya talagang maglasing. Nagpaalam naman si Russell sa kanya na halos hindi niya tinapunan ng tingin. Ito naman pala ang dadating dito sa bar. Hindi na lang sana siya nagpunta. Pabalikan kita, huwag kang aalis dyan. Isang mensahe sa cellphone ang natanggap niya mula kay Russell. 3 minuto mula nang lumabas ito at si Sheila sa Zen Club. Duda siya kung makakabalik pa to kung ang pagkakakapit ni Sheila sa braso nito ang pag-uusapan. Tumayo siya na walang paalam sa dalawa pang naiwan. Total wala naman pakialam ang mga to sa paligid dahil naglalandian na naman. Bumalik siya sa bar stool na inuupuan niya kanina at umorder ulit ng tequila. Ang sakit-sakit pala kapag nakikita niyang may ibang babaeng malayang nakakahawak sa katawan ni Russell, habang siya hindi man lang nito maipakilala bilang kasintahan. Kanina nakangiti pa, ngayon gusto mo nang umiyak? Komento ng lalaking nagpakilala kanina na bumalik pala sa pwesto nito. Huwag mo na lang kung pansinin. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya pero hindi pa rin maitago na gusto niyang umiyak. Para siyang naaawa sa sarili. Do you want a shoulder to cry on? Gusto niya ng kausap, sigurado siya ron. Gayunman hindi niya tiyak kung tama na si Roger ang tamang tao para doon. Thanks, but I can manage. Itutulog ko na lang siguro to, baka naparami lang ako ng inom. Do you need a ride home? Hindi na, salamat Roger. I'm glad you remembered my name. Matamis tong umiti saka tumayo, dumukot ng kung ano sa wallet. Call me if you need anything. Nandyan ang pangalan ko at kung saan ako nagtatrabaho. Wala sa loob, nalagay niya sa likod ng cellphone case ang calling card nito. Pagkatapos ay nagpaalam na. Hindi niya pinagkabalahang basahin ang calling card. Sa halip sa bahay ng Tia Alma siya dapat umuwi, mas gusto niyang bumalik sa kondo ng kaibigan nito na dapat hindi niya nababalikan. Mabuti na lang di pa niya naibalik ang susi. Gusto niyang mag-unwind. Gusto niya tanghali na gumising bukas at huwag pumasok sa opisina. Gusto niyang iparamdam kay Russell na naiinis siya sa paghatid nito kay Sheila. Kung ayaw mo magpahatid sa bahay mo, kahit sa parking lot na lang, parang gusto mo nang gumewang sa paglalakad eh. Nakangiting wika ni Roger. Don't worry, I'm a real gentleman. Hindi ako masamang tao. Wala naman akong sinabing ganon. Napilitan siyang i-plaster ang ngiti sa labi kahit nasasaktan pa rin siya. Nakakahiya naman kasi kay Roger na nag-aalala lang sa kalagayan niya. Magte-taxi naman ako, wala naman akong kotse eh. I can send you home? Tila hinihintay pa rin ito ang pagsang-ayon niya. Wag na, ayoko makaabala. Kaya ko pa namang umuwi ng maayos eh. Okay. Then let me wait outside until the taxi arrives. Mahirap ding tumambay sa labas dahil maraming lasing. You look so young and innocent, baka mapahamak ka. Muntik nga naman siyang mapahamak noon, kasusunod kay Russell sa Zen Club. At ngayon sumuong na naman siya sa alanganing sitwasyon para lang makasama si Russell. Pero ang lalaking hinahabol niya, iba ang kasamang babae ngayon. Sige, ihatid mo na lang ako sa labas. Salamat sa concern mo. Aniya kay Roger na lumakad kasama siya palabas ng Zen Club. Bumalik lang to sa loob ng club nang makasakay na siya ng taxi.